Ang pangalan ko ay Lorna. Sa tingin ng iba, napakaswerte ko dahil mayroon akong masayang pamilya, matatag na negosyo, at mabait na asawa. Pero sabi nga nila, sa loob lang ng bahay mo makikilala ang totoong anyo ng isang tao. Ang kasal namin ni Dennis, mula pa noong unang araw, ay hindi kailanman naging katanggap-tanggap sa paningin ni Nanay Flor, ang aking biyenan. Siya ay isang taong sobrang mapagmataas. Palaging ipinagmamalaki na ang kanilang pamilya ay binubuo ng mga respetadong government employees na may pinag-aralan. Kahit na ang totoo, ang buwanang sweldo ni Dennis ay kakarampot lamang. Halos sapat lang para sa kanyang pang-araw-araw na kape at panggasolina papuntang opisina. Samantala, ako na isang babaeng nagmamay-ari ng isang malaking wholesale grocery store na nagsusuplay sa mga sari-sari store na araw-araw ay abala sa mga kargamento, listahan ng benta at laging amoy pawis, ay naging isang mababang uri at amoy palengke sa kanyang paningin. Ang poot na ito ay malinaw na nakikita sa aming pang-araw-araw na buhay. Tuwing umaga, kailangan kong gumising bago pa sumikat ang araw para ipaghanda ng almusal ang buong pamilya. Mahigpit na ipinagbabawal ni Nanay Flor ang pagbili ng lutong ulam sa labas. Naniniwala siya na ang mga pagkain sa karinderya ay marumi at isang pag-aaksaya lamang ng pera. Ngayong araw, nagluto ako ng nilagang baka na may bulalo, ang paboritong pagkain ni Dennis. Kasabay ng paglalapag ko ng mga plato sa mesa, bumaba si Nanay Flor mula sa ikalawang palapag na may bakas ng pamilyar na pagkadismaya sa kanyang mukha. Hinila niya ang silya ng napakalakas, kinuha ang tinidor, tinusok-tusok ang laman ng baka sa mangkok at binitawan ang isang mapangutyang salita. Tinanong niya ako kung saan ako bumili ng karne dahil napakaputla raw tingnan. Pinaratangan niya akong bumili ng malapit ng masirang tirang karne sa dulo ng palengke para makatipid at makapagpadala ng pera sa sarili kong pamilya. Sinumbatan niya ako na kahit kumikita ako ay napakadamot ko sa bahay na ito. Kung papakainin ko raw ng ganito kahirap ang anak niya, paano pa ito magkakaroon ng lakas at talino para maglingkod sa gobyerno at harapin ang malalaking bagay? Sinubukan kong pigilan ang inis na namumuo sa aking dibdib at sinagot ko ang aking biyenan sa pinakamagalang na paraang kaya ko. Ipinaliwanag ko ng maayos na ang karneng ito ay sinadya kong ipareserba sa kilala kong matadero kaninang madaling araw. Napakasariwa nito at kung matitikman niya ay malalaman niyang malinamnam ang sabaw. Sinabi ko na hinding-hindi ako maglalakas loob na bumili ng panis na pagkain para sa pamilya. Ngumisi ng pagkalakas-lakas si Nanay Flor at sinadyang itulak palayo ang mangkok ng nilaga. Sinigawan niya ako na isa akong manugang na puro palusot. Kapag nagsalita raw ang biyenan, lagi akong may sagot. Minaliit niya ako sa pagsasabing ang mga babaeng buong araw lang nakaharap sa mga paninda at pera ay hindi kailanman maiintindihan ang marangal na pamumuhay ng isang pamilyang edukado. Tinapos niya ang litanya sa kanyang paboritong linya na napakamalas daw ng kanyang anak na si Dennis dahil nag-uwi ito ng isang tulad ko para maging asawa. Saktong pababa si Dennis matapos magbihis at narinig niya ang malakas na boses ng kanyang ina. Hindi man lang niya inalam kung ano ang pinagmulan ng gulo o kung sino ang tama at mali. Pinagalitan niya ako dahil umagang-umaga raw ay pinapainit ko ang ulo ng kanyang ina at sinisira ko ang katahimikan ng bahay. Tiningnan niya ako ng masama at sinabing kahit ano pa ang sabihin ng kanyang ina, dapat ay tumahimik na lang ako at huwag nang sumagot para hindi na lumaki ang gulo. Tiningnan ko si Dennis at umapaw ang aking pagkadismaya, ngunit pinili kong manahimik at magtiis. 4 na taon na kaming kasal at ang senaryong ito ay paulit-ulit na nangyayari. Si Dennis ay isang lalaking duwag at walang paninindigan, na laging ginagamit ang salitang respeto sa magulang bilang panangga upang itago ang kanyang pagiging pabaya at walang kwenta. Ang bayarin sa kuryente, tubig, pamalengke, at maging ang mga ambagan sa kasal o burol ng mga kamag-anak sa side ng asawa ko ay tanging mula sa bulsa ko at sa kinikita ng aking grocery store kinukuha. Ni minsan ay hindi nag-abot ng sweldo si Dennis sa akin mula nang ikasal kami. Ang lagi niyang palusot ay kailangan niya ng pera para sa pakikisama sa mga boss at kasamahan sa trabaho upang mapabilis ang kanyang promosyon sa gobyerno. Walang promotion na dumating. Ang nakikita ko lang ay palagi siyang nag-uuwi ng mga credit card at pinapabayaran sa akin
dahil napadami raw ang libre niya sa mga kliyente o bumili siya ng mga mamahaling gamit para sa sarili. Isang umaga sa tindahan, nakaupo ako sa kaha at mabilis na sinusuri ang mga resibo ng mga dumating na paninda kahapon. Pumasok si Ate Susan, ang pinakamalaking supplier ko ng mga produkto na may malaking ngiti sa labi. Binati niya ako dahil napakasigla ng aking negosyo. Sinabi ni Ate Susan na magbabagsak siya ngayon ng 30 kahon ng kape at 50 kahon ng noodles dahil napakabilis maubos ng mga tinda ko. Ngumiti ako at nagpasalamat sa kanya habang mabilis na pinipirmahan ang delivery receipt. Nagbiro ako sa kanya na kailangan kong magkayod kalabaw araw at gabi ng walang pahinga dahil napakaraming bibig ang kailangan kong pakanin sa bahay. Hinila ni Ate Susan ang isang silya, tumabi sa akin, at pabulong na nagtanong tungkol sa pamilya ko. Naikwento niya na, noong dumaan siya sa aming kalsada noong isang araw, nakita niya si Nanay Flor na malakas na nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Ipinagmamalaki ng biyenan ko na ang kanyang anak ay may mataas na pwesto sa gobyerno, malaki ang sweldo at bumubuhay sa buong pamilya. Hindi raw makapaniwala si Ate Susan at nagpanting ang kanyang tenga dahil alam ng buong barangay na ang yaman ng pamilyang iyon ay nakasalalay lamang sa aking mga balikat. Ang perang pinagpawisan at pinaghirapan ko ang nagpaganda ng bahay nila at nakabili ng mga mamahaling kagamitan doon. Napabuntong hininga ako ng malalim, inayos ang mga resibo sa mesa at mahinahong sumagot kay Ate Susan. Sinabi ko na ganoon na talaga ang ugali ng biyenan ko. Itinuturing niyang ginto at brilyante ang kanyang anak na lalaki, habang ang manugang na tulad ko ay isang tagalabas lamang na iba ang dugo, na kahit gaano pa kalaki ang gawin ko, ay itinuturing pa ring obligasyon na dapat magsilbi sa pamilya ng asawa. Nagtapat ako sa kanya na matagal na akong nasaktan hanggang sa nasanay na lang ako. Ngayon, nakatuon na lamang ako sa aking negosyo upang kumita at maging malaya sa aspetong pinansyal para sa aking sarili. Kahit ano pa ang sabihin nila, hindi na ako nag-aaksaya ng panahon na makipagtalo. Tinapik ni Ate Susan ang aking balikat at pinaalalahanan akong magtago ng pera para sa sarili ko. Nagbilin siya na huwag kong ibuhos ang lahat para sa pamilya ng asawa ko dahil baka dumating ang araw na masayad ako at pulutin sa kangkungan. Tama ang sinabi ni Ate Susan at tugma ito sa aking mga plano. Hindi ako isang babaeng nabulag ng pag-ibig. Alam ko kung saan ako nakalugar sa malamig na pamilyang iyon. Pagdating ng tanghali, hindi ako umuwi at nag-order na lamang ng isang silog meal na kinain ko sa tindahan para makatipid sa oras. Sinamantala ko ang pagkakataon para suriin ang balanse sa aking personal na bank account. Ang perang naipon ko sa nakalipas na maraming taon ay umabot na sa isang malaki at ligtas na halaga. Ito ang aking emergency fund na inihanda ko para sa aking planong magkaanak at para sa aking sariling kinabukasan. Nung gabi na, naglinis ako ng tindahan, maingat na nilak ang mga pinto bago umuwi sa bahay. Pagkapasok ko pa lang sa gate, narinig ko na ang napakalakas na tunog ng telebisyon mula sa sala. Nakahilata si Dennis sa sofa, naglalaro ng Mobile Legends sa kanyang cellphone habang ang mga balat ng butong pakwan ay nakakalat sa makintab na sahig. Si Nanay Flor naman ay nakaupo sa tabi niya, kumakain ng mansanas at nakatutok ang mga mata sa teleseryeng ipinapalabas. Ni isa sa kanila ay hindi lumingon para batiin ako kahit pagod na pagod ako galing sa trabaho. Dumiretso ako sa kusina, itinupi ang manggas ng aking damit at nagsimulang maghanda ng hapunan. Hindi pa nahihimay ang mga gulay, hindi pa nahihiwa ang karne, at hindi pa nasasaing ang bigas. Talagang hinihintay nilang umuwi ako para pagsilbihan sila. Sa inis ko, kumuha ako ng walis para linisin ang mga balat ng butong pakwan sa sahig at sinabihan ko si Dennis na itapon ang mga balat sa basurahan pagkatapos kumain. Ipinaalala ko na kung palaging makalat ang bahay, papasukin kami ng mga daga at ipis. Hindi man lang tumanaw si Dennis. At naiinis na sinabing ilang pirasong balat lang naman iyon pero ang dami ko nang sinasabi. Nagreklamo siya na pagod na siya sa buong araw na pagtatrabaho sa opisina at pag-uwi niya sa bahay para magpahinga ay binubungangaan pa siya ng asawa niya. Tumaas ang boses ko at sinabing kung pagod siya, pagod din ako buong araw sa tindahan at ni hindi ako nakaupo. Pag-uwi ko ay dumidiretso pa ako sa kusina
para magluto at magsilbi sa pamilya. Sinumbatan ko siya na ni minsan ay hindi siya tumulong sa mga gawaing bahay. Agad na sumingit si Nanay Flor, na matinis ang boses habang ipinagtatanggol ang kanyang anak. Pinagalitan niya ako at sinabing huwag akong magmalaki dahil lang kumikita ako ng barya-barya at huwag kong pangaralan ang asawa ko sa loob ng bahay. Iginiit niya na ang mga lalaki ay para sa malalaking gawain sa lipunan. Ang gawaing bahay at pagluluto mula pa noong unang panahon ay para sa mga babae. Mahigpit niyang ipinagbawal na utusan ko ang kanyang anak. Nanahimik na lamang ako, tumalikod, at dumiretso sa kusina, pilit na nilunok ang galit sa kaibuturan ng aking puso. Isang nakakasakal na pagsasama, walang kahit kaunting respeto, at walang anumang pagtutulungan. Tinanong ko ang aking sarili kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong sitwasyon bago sumabog ang lahat. Ang pamilya ng asawa ko ay hindi lamang binubuo ni Nanay Flor at Dennis. May isa pang tao na palaging nagbibigay sa akin ng matinding sakit ng ulo. Siya ay si Rika, ang bunsong kapatid na babae ni Dennis. 25 years old na si Rika, graduate sa isang simpleng college. Pero ayaw magtrabaho. Palagi niyang idinadahilan na mahina ang kanyang kalusugan at hindi niya kaya ang pressure sa opisina kaya mas gusto niyang maging palamunin sa bahay. Ang totoo, si Rika ay isang napakatamad na babae, materyosa, at may matinding ilusyon sa kanyang sariling halaga. Naniniwala siya na siya ay napakaganda at dapat makapangasawa ng isang mayamang negosyante na dapat siyang mabuhay na parang prinsesa. Kaya naman buong araw siyang nagbababad sa internet para tumingin ng mga branded na damit at imported na makeup at nagpupunta sa mga mamahaling coffee shop para kumuha ng litrato at ipagmalaki ang kanyang pekeng mayamang pamumuhay. Isang linggo ng umaga, nagpahinga ako sa pagbubukas ng tindahan kaya nasa bahay ako para maglinis ng mga kwarto at maglaba ng mga kumot. Bumaba si Rika mula sa ikatlong palapag, mukhang bagong gising at humihikab. Suot ang isang napakamahal na silk pajamas na pinilit niyang ipabili kay Dennis noong nakaraang buwan. Dumiretso siya sa kusina, binuksan ang refrigerator, naghalungkat at mayabang na nagtaas ng kilay habang kinakausap ako. Nagalit si Rika kung bakit walang imported na prutas sa aming refrigerator. Sumigaw siya na nagbilin siya kahapon. Naibili siya ng American grapes at Korean strawberries. Pero wala siyang makita. Nilait niya ang mga lokal na ponkan at mansanas na binili ko. Sinabing mapakla raw ito at sisirain lang ang kanyang makinis na balat. Mahinahon kong sinagot na masyado akong naging abala kahapon sa pagpapalabas ng mga paninda para sa mga wholesale clients, kaya hindi ako nakapunta sa malaking supermarket. Nangako akong bibili ako sa palengke mamayang hapon para palitan iyon. Sinabihan ko rin si Rika na bawasan ang pagpupuyat sa pag-scroll sa cellphone dahil iyon ang dahilan kung bakit pumapangit ang kanyang balat at hindi dahil sa pagkain ng lokal na mansanas. Pinayuhan ko si Rika na habang wala siyang ginagawa sa bahay, maghanap siya ng trabahong babagay sa kanya para magkaroon siya ng sariling pera at hindi na siya umaasa at nanghihingi sa iba. Agad nang umuso si Rika ng napakahaba at nagpakita ng matinding kawalang-galang. Dinuro niya ako sa mukha at sinabing huwag akong mag-astang nanay niya para turuan siya sa buhay. Ipinagmalaki ni Rika na ang pagtatrabaho ay kanyang sariling desisyon. Binalaan niya ako na bilang manugang na nakikinabang sa pamilya nila. Responsibilidad kong asikasuhin ang mga pangangailangang pinansyal ng bahay na ito. Walang pakialam na nag-iba ng usapan si Rika at sinabing, nagbili na siya kay Kuya Dennis na ngayong buwan ay kailangan ko siyang bigyan ng 50,000 pesos na cash. Kailangan daw niya ng pera para bumili ng isang bagong branded na bag dahil a-attend siya ng birthday party ng kanyang best friend sa katapusan ng linggo. Ipinagmalaki niya na ang mga kaibigan niya ay pawang mga anak ng mayayaman. Hindi raw siya pwedeng magdala ng lumang bag na binili pa noong nakaraang taon dahil nakakahiya iyon at masisira ang imahe niya bilang isang dalagang mula sa magandang pamilya. Natigilan ako hanggang sa mabitawan ko ang basahang pamunas ng mesa dahil sa garapal at walang katuturang panghihingi ng aking hipag. Ang 50,000 pesos ay hindi maliit na halaga. Ito ay bunga ng aking paggising ng maaga at pagpupuyat, pagbibilad sa araw at ulan para magbuhat ng mga kahon ng paninda sa loob ng maraming linggo. Diretsahan at mariin kong tinanggihan ang hinihingi ni Rika. Sinabi ko ng malinaw
na wala akong ganyang kalaking halaga para ibigay sa kanya pambili ng walang kwentang bag. Iginiit ko na ang perang ibinibigay ko buwan-buwan para sa pagkain, kuryente, tubig, at mga handaan para sa buong pamilya ay sapat na para ubusin ang lakas ko. Pinayuhan ko siya na kung gusto niyang bumili ng mga luho, kailangan niyang magtrabaho at humanap ng sarili niyang pera. Nilinaw ko na hindi ako isang minahan ng ginto na pwede niyang hukayin ng walang katapusan. Pagkarinig sa aking pagtanggi, agad na nagwala at nag-inarte si Rika. Inihagis niya ang basong pitsil ng tubig sa mesa at kumalat ang tubig sa sahig. Tumakbo siya pataas sa sala upang magsumbong kay Nanay Flor gamit ang mga gawa-gawang kwento. Umiyak siya ng malakas at sinabing porket kumikita raw ako ng pera ay minamaliit ko na sila. Gumawa siya ng kwento na humihingi lang daw siya ng pera pambili ng bag, pero pinagdamutan ko raw siya at nilait na isang palamunin at walang silbi. Humagulgol si Rika na nagrereklamong siya lang ang nag-iisang bunsong babae sa pamilya. Tinanong niya sa kanyang ina kung paano siya mabubuhay kung ganitong hinahamak at tinatapakan siya ng kanyang hipag. Si Nanay Flor na naghihimay ng kangkong ay nakarinig sa nakakaawang iyak ng kanyang paboritong anak, kaya itinapon niya ang planggana ng gulay sa sahig at galit na sumugod sa pintuan ng kusina habang sumisigaw. Tinawag niya ako sa pangalan ko at inutusang pumunta sa sala para litisin. Minura niya ako at sinabing dahil lang nakakahawak ako ng pera ay binabastos ko na ang pamilyang ito at wala na akong respeto. Pinagalitan niya ako dahil humihingi lang daw ang kapatid ng kaunting barya para pambili ng bag na gagamitin sa pakikipagkapwa-tao, pero nagdadamot at nagbibilang pa ako. Sinumbatan niya ako na bilang hipag ay hindi ko man lang alam protektahan at suportahan ang kapatid ng asawa ko. Inakusahan niya akong tinatago ang pera para ibigay sa pamilya ko o ipangtustos sa ibang lalaki kaya napakadamot ko. Ang mga masasakit na salita ng aking biyenan ay parang mga patalim na bumaon sa aking pagkatao. Pababa si Dennis mula sa itaas, narinig ang ingay, at nakisali sa pinakamasamang paraan. Hinila niya ang braso ko ng malakas, at sinisi ako sa paggawa ng eskandalo sa bahay. Sinabi niya na hindi dapat pinag-aawayan ng magkapamilya ang pera. Iginiit niya na alam niya kung magkano ang kinikita ko sa tindahan bawat buwan. Utos niya na maglabas na lang ako ng 50,000 pesos at ibigay kay Rika para matapos na ang usapan at maging tahimik ang bahay. Naiinis siyang nagsalita na dahil lang sa kaunting halaga ay nag-aaway ang mga babae, sumasakit ang ulo niya at naiistorbo ang kanyang pagpapahinga. Tiningnan ko ang 3 taong nakatayo sa harapan ko at naramdaman kong napakatawa-tawa ng tinatawag nilang pamilyang edukado. Isang biyenang kinukonsinti ang maling gawain ng anak, isang asawang duwag na iniiwasan ang responsibilidad na maghanap buhay, at isang hipag na sagad sa kagarapalan. Padabog kong inalis ang kamay ni Dennis, matapang na tiningnan sina Nanay Flor at Rika, at malinaw na ipinahayag ang aking paninindigan. Sinabi ko na ang perang kinikita ko ay galing sa pawis at dugo ko, mula sa pagbubuhat ng bawat kahon ng noodles, at hindi pinupulot lang na parang dahon para waldasin sa mga walang kwentang bagay. Sinabi ko na ang pangunahing gastusin sa bahay ay sinasagot ko ng buo. Ngunit para sa mga luho at mamahaling gamit ni Rika, hindi ako maglalabas kahit isang kusing. Diretsahan kong sinabi na kung naaawa sina Nanay at Dennis kay Rika, sila mismo ang kumuha ng pera sa sarili nilang bulsa para ibigay sa kanya. Simula sa araw na ito, ililista ko ng malinaw sa isang kwaderno ang bawat gastusin mula sa pinakamaliit na isda at gulay sa bahay na ito. Hindi na uubra ang paggamit nila sa salitang pamilya para pilitin akong magbayad ng mga walang kwenta at malalabong gastusin. Pagkatapos magsalita, tumalikod ako at dumiretso sa kwarto. Padabog na isinara ang pinto at hinayaan si Nanay Flor sa ibaba na patuloy sa pagmumura habang si Rika ay nag-iinarte at sumisigaw sa pag-iyak. Alam kong ang ginawa ko ngayon ay magsisimula ng isang tahimik na digmaan sa loob ng pamilya, ngunit hindi na ako makakapayag na maging printing machine ng pera para patuloy nilang abusuhin. Isang linggo pagkatapos ng pag-aaway na iyon, napansin kong may kakaibang nangyayari sa loob mismo ng aking kwarto. Ang mamahaling imported na pabango na binili ko bilang regalo sa sarili ay nabawasan ng kalahati sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ang mamahaling night cream ko para sa mukha ay may marka rin na patuloy na ginagamit ng ibang tao ng palihim. Ang pinakamatindi ay noong suriin ko ang aking jewelry box.
Ang gintong kwintas na binili ko para sa aming anniversary ay naglaho na parang bula. Tinawag ko si Dennis sa kwarto at tinanong siya ngunit pilit niya itong itinanggi. Inis niyang sinabi na wala siyang oras at hindi siya ganoon kababa para maghalungkat ng gamit pampaganda ng mga babae. Si Nanay Flor naman ay buong araw na nasa sala nanonood ng TV o kaya ay nasa kapitbahay at naglalaro ng tong-its. Ang nag-iisang suspek at may malinaw na motibo ay walang iba kundi si Rika. Naalala ko ang nanlilisik at naiinggit na tingin ni Rika noong makita niya ang kwintas na suot ko sa isang binyag ng kamag-anak. Ngunit kung gagawa ako ng gulo para bawiin ang gamit ko ng walang matibay na ebidensya, paniguradong babaligtarin ni Nanay Flor ang kwento at ako pa ang papalabasin na masama para lang protektahan ang kanyang prinsesang anak. Siguradong itatanggi rin ito ni Rika hanggang kamatayan at magpapanggap bilang isang biktimang umiiyak. Matapos ang isang gabing hindi makatulog sa pag-iisip, nagpa siya akong gumamit ng mas matapang at mas matalinong paraan. Kinaumagahan, sinamantala ko ang aking lunch break. Sumakay ako sa tricycle papunta sa isang electronics shop at bumili ng isang napakaliit na spy camera. Ang camera na ito ay direktang nakakonekta sa cellphone gamit ang Wi-Fi at automatikong nagsisave ng video sa isang paid cloud storage account. Sinamantala ko ang hapon kung kailan wala ang lahat sa bahay. Palihim akong tumuntong sa silya at itinago ang maliit na kamera sa pinakasulok ng pinakamataas na bookshelf sa kwarto at maingat na tinakpan ito gamit ang isang makapal na nobela. Ang anggulo ng kamera ay sakop ang buong kwarto, lalo na ang aking vanity table, ang jewelry box, at ang aking cabinet ng damit. Naglagay ako ng napakakomplikadong two-factor authentication password para sa app sa aking cellphone upang matiyak na walang sinuman ang makakapasok o makakakita nito ng hindi sinasadya. Mula ngayon, ang bawat palihim na galaw at pagnanakaw sa kwartong ito ay malilinaw na marerecord sa pinakamataas na resolution. Naisip ko sa sarili ko na tingnan natin kung hanggang kailan makakapagpanggap ang mahaderang hipag ko sa kanyang pamemeke ng mayamang buhay habang nagnanakaw ng gamit ko. Ang maliit na kamera na ito ay hindi ko inaasahang magiging isang makapangyarihang anting-anting na magliligtas sa buhay ko sa paparating na matinding bagyo sa pamilyang ito. Ang totoong unos na wawasak sa pekeng kapayapaan ng pamilya ng asawa ko ay dumating noong isang gabing kalagitnaan ng Oktubre. Tinawagan ako ni Dennis at pinilit akong isara ng maaga ang tindahan at umuwi kaagad para kumain dahil may napakahalagang anunsyo ang kanyang ina at kailangan ng urgent family meeting. Pagdating ko sa bahay, iba ang hangin sa sala kumpara sa mga ordinaryong araw. Si Nanay Flor ay nakaupo sa gitna ng mamahaling sofa. Ang mukha ay nagniningning sa tuwa at hindi maitago ng kanyang malapad na ngiti ang matinding kayabangan. Sina Dennis at Rika ay nakaupo sa magkabilang tabi ng kanilang ina. Ang mga mata ay nagniningning at sabik na naghihintay sa isang napakagandang balita. Pagkaupo ko pa lang sa silya, umubo ng bahagya si Nanay Flor para kunin ang aming atensyon. Mula sa kanyang mayabang na postura, nagsimula siyang magsalita. Sinabi niya na ipinatawag niya kaming lahat ngayon dahil may malaking balita siyang ipapaalam sa kanyang mga anak. Ang malawak na lupang namana nila sa probinsya ng Bulacan, na kabilang sa pamilya ng kanyang asawa, matapos ang maraming taon, ay nasali rin sa wakas sa plano ng gobyerno para patayuan ng isang industrial park. Kaninang hapon ay direktang pumunta siya sa munisipyo para tanggapin ang mga papeles at tapusin ang lahat ng proseso para sa bayad ng lupa. Isang bagsakan ang binigay na bayad ng gobyerno at umaabot ito sa eksaktong 20 million pesos na walang labis at walang kulang. Ang napakalaking halagang ito ay ligtas at buong-buong nakadeposito na sa kanyang personal na bank account. Pagkarinig sa halagang 20 milyong piso, parang spring na napatalon si Rika, sumigaw at tumili sa sobrang saya. Niyakap niya ang leeg ni Nanay Flor at walang tigil sa pagbibitaw ng mga matatamis na salita at pambobola. Sinabi ni Rika na ang pamilya nila ngayon ay tunay na milyonaryo na at hindi na nila kailangang magtipid at magbilang ng barya. Agad siyang naglambing at humingi sa kanyang ina na bigyan siya ng 1 milyong piso para magbukas ng isang high-end spa at beauty salon. Gumawa si Rika ng kwento na kinukumbinsi daw siya ng kanyang kaibigan na magtayo ng negosyo. Mabilis daw lumago ang pera sa spa
At ilang buwan lang ay mababawi na agad ang puhunan para pagkatapos ay nakaupo na lang siya habang kumikita. Hindi rin naitago ni Dennis ang kanyang pagiging sakim. Kuminang ang kanyang mga mata habang kinukuskos ang dalawang palad niya at nakikitawa sa kapatid niya para manghingi rin sa kanilang ina. Nakiusap si Dennis na pakiusap. Bigyan daw siya ng pera para makabili siya ng bagong SUV na matataas ang gulong. Nagreklamo siya na ang lumang sedan na ginagamit niya ay sira-sira na, maingay ang makina, at nakakahiya kapag ipinaparada niya sa opisina ng gobyerno, lalo na kapag itinabi sa sasakyan ng boss niya. Ginamitan ni Dennis ng matatamis na salita ang kanyang ina. Ipinaliwanag na ngayong may milyon-milyon na ang pamilya nila, kailangan nilang i-upgrade ang kanilang pamumuhay para mainggit ang ibang tao. Sinabi pa niyang mas magiging kapuri-puri si Nanay Flor sa mga kaibigan nito sa barangay kung maganda ang sasakyan niya. Nakaupo lamang ako ng tahimik sa sulok ng silya. Walang sinasabing anumang salita at hindi nagpapakita ng anumang tuwa o inggit. Ang 20 milyon pesos ay tunay na isang napakalaking halaga na kahit buong buhay mong paghirapan ay baka hindi mo pa rin maabot. Ngunit dahil matagal na kaming magkakasama, alam na alam ko ang pagkamakasarili at pagiging tuso ng aking biyenan. Ang perang ito ay hindi madaling mapupunta sa kamay ng sino man sa bahay na ito at lalong walang matatanggap ang isang manugang na laging sumasagot na tulad ko. Tulad ng inaasahan ko, pinalo ni Nanay Flor ang kanyang kamay sa glass table ng napakalakas at agad na pinatay ang matinding tuwa ng kanyang dalawang sakim na anak. Sinigawan niya silang dalawa at inutusang tumahimik at umupo. Buong tapang niyang idineklara na ang perang ito ay mula sa dugot pawis at swerte ng mga ninuno nila sa probinsya at hindi ito perang nahulog lang mula sa langit para waldasin nila sa walang kwentang bagay. Pinagtawanan niya si Rika dahil gusto nitong magbukas ng spa tanghali na kung gumising at ininsulto rin niya si Dennis na gustong bumili ng mamahaling SUV pero ang sweldo bilang empleyado ng gobyerno ay hindi man lang sapat pangkarga ng gasolina. Pinagalitan niya ang dalawa na puro lang daw paggastos at pag-ubos ng pera ang naiisip. Inikis ni Nanay Flor ang kanyang mga braso at itinaas ang baba habang malinaw na sinasabi ang kanyang desisyon. Ang buong 20 milyon pesos ay inilagay niya sa isang time deposit sa pinakamalaking bangko. Ang interes na kikitain buwan-buwan ay kukunin niya para pambili ng mga mamahaling vitamins at pampalusog para sa pagtanda niya at paminsan-minsan ay gagamitin niya sa pagbabakasyon kasama ng mga kaibigan niya. Ang buong 20 milyon ay itatago niya sa kanyang passbook na nakakandado sa vault at ang mobile banking app sa kanyang cellphone ay siya lang mismo ang magpapalakad at hindi niya ibibigay kahit kanino. Pagkatapos sabihin ang malulupit na salitang iyon sa kanyang sariling mga anak, sinadya ni Nanay Flor na idako ang paningin sa akin. Ang kanyang tono ay biglang naging mapang-insulto, mapanghusga, at nagbibigay ng malinaw na babala. Dinuro niya ako at idineklarang ang perang ito ay para lamang sa magiging kinabukasan ng kanyang nag-iisang lalaking apo sa pamilya. Inutusan niya akong buksan ang aking mga tenga at pakinggan ang bawat salita niya. Ang napakalaking kayamanang ito ay pag-aari ng pamilya ng asawa ko. Wala daw akong naging ambag kahit isang butil ng buhangin dito. Mahigpit niyang ipinagbawal na hawakan ko kahit isang sentimo nito at binalaan akong huwag na huwag magkaroon ng masamang balak o kasakiman na nakawin ito. Tinapos niya ang usapan sa isang mapanghamak na pahayag. Kapag nabigyan mo ako ng apong lalaki na magdadala ng pangalan ng pamilyang ito, baka sakaling maawa ako at bigyan kayong mag-ina ng kaunting pera. Kung hindi, huwag kang mangarap ng gising na makakakuha ka ng kahit ano sa yaman na ito. Napakahinahon kong tinanggap ang nanlilisik na tingin ng aking biyenan. Wala akong pakialam sa 20 milyon pesos niya dahil mayroon akong sariling dignidad at buong tiwala sa aking kakayahang patakbuhin ang sarili kong negosyo at buhay. Ngumiti ako ng bahagya at mahinahon ngunit matatag na sumagot kay Nanay Flor. Sinabi ko na huwag siyang mag-alala sa pagtanda niya. Mula nang tumuntong ako sa pamamahay na ito bilang manugang, hindi kailanman pumasok sa isip ko ang magnakaw o mag-ambisyon sa yaman ng pamilya nila. Ang pera niya ay nasa ilalim ng kanyang buong kontrol at maaari niyang itago ng ligtas. Sapat na ang kinikita ko sa aking tindahan para mabuhay ng komportable at hinding-hindi ko pangangahasan ang perang pinaghirapan niya para sa kanyang pagtanda. Ngumisi si Nanay Flor dahil hindi siya naniwala.
Kumuha siya ng isang pulang passbook at ang kanyang bagong smartphone mula sa kanyang peking branded na bag. Itinaas niya ito sa harap ng buong pamilya, na parang isang general na nagpapakita ng kanyang tropeyo para ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan. Sinabi niya na mabuti, at alam ko kung saan ako lulugar, at mag-ingat sa mga salita ko. Ang passbook na ito ay agad niyang itatago sa vault sa loob ng kanyang kwarto na may 3 layer na password. Ang mobile banking app sa teleponong ito ay siya mismo ang nagpapunta sa empleyado ng bangko para i-set up gamit ang fingerprint at isang napakahabang password na walang makakahula. Hinamon niya kaming lahat na huwag subukang isahan siya. Simula ngayon, ang bagong batas sa bahay ay bawal ng pag-usapan ng kahit na sino ang perang ito. Ang family meeting ay natapos sa matinding pagkadismaya ni na Dennis at Rika. Mahigpit na niyakap ni Nanay Flor ang kanyang bag at dumiretso sa kanyang kwarto at naglock ng pinto. Nakasimangot si Rika, bumubulong ng mga mura habang padabog na umaakyat ng hagdan dahil nasira ang pangarap niyang humingi ng puhunan. Si Dennis naman ay napabuntong hininga ng malalim. Nagpapakita ng matinding pagkadismaya dahil nawala ang pagkakataon niyang magyabang ng bagong sasakyan sa mga katrabaho at mabigat ang hakbang na lumabas sa garahe para manigarilyo. Ako lang ang nakaramdam ng kagaanan ng loob. Bumalik ako sa kusina para linisin ang mga plato, habang iniisip ang mga plano kong umupa ng isa pang pwesto para palawakin ang bodega ng grocery ko sa susunod na buwan. Para sa akin, kahit gaano pa kalaki ang 20 million pesos na iyon, ito ay isang nakakalasong tumor na unti-unting lumalaki at paniguradong magdadala ng matinding trahedya sa pamilyang ito na matagal nang bulok ang moralidad. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang magbago ang pamumuhay ni Nanay Flor. Bumili siya ng mga maiingay at mamahaling damit. Palaging nakikipag-party sa mga kaibigan at walang tigil sa pagyayabang sa mga kapitbahay tungkol sa 20 milyon niya. Kahit saan siya magpunta, bitbit niya ang kanyang bagong smartphone at paminsan-minsan ay binubuksan ang mobile banking app para tingnan ang napakahabang mga zero sa screen bago ngumiti ng mag-isa. Sa tuwing inilalagay niya ang kanyang password, maingat niyang tinatakpan ito gamit ang kanyang kamay. Ngunit hindi niya alam na ang sabik at desperadong mga mata ni Rika ay palihim na nagmamasid sa bawat galaw niya mula sa malayo. Kamakailan lang, nagiging kakaiba ang ikinikilos ng aking hipag. Madalas siyang magalit, naghahagis ng mga gamit ng walang dahilan, at palaging may natatanggap na mga kahina-hinalang tawag sa gabi kung saan nakikipagsigawan siya sa loob ng nakakandadong kwarto. Minsan, nakita ko pa siyang nakatayo na tulala sa balkonahe ng ikalawang palapag, namumutla at pinagpapawisan ng malapot. Malinaw na naipit si Rika sa isang sitwasyong wala siyang matakbuhan. At kapag ang isang taong sakim at tamad ay nasukol na sa pader, kahit anong kabaliwan ay magagawa niya. Ang mapanirang trahedya ng pamilya ni Dennis ay opisyal nang magsisimula. Matapos ang araw na mayabang na idineklara ni Nanay Flor na itatago niya ang 20 milyon para sa sarili niya, ang hangin sa bahay ay tila naging napakatahimik. Ngunit sa totoo lang, may namumuong matinding bagyo na handa ng sumabog. Dahil abala ako sa plano kong pagpapalawak ng bodega, halos wala ako sa bahay tuwing umaga. Lahat ng gawaing bahay at pagluluto ay ginagawa ko pa rin ng maayos tuwing madaling araw. Namamalengke ako at sinisiguradong walang kulang. Ngunit sadyang hindi ko kinakausap ang aking biyenan at hipag para makaiwas sa gulo. Napansin kong napakakakaiba ni Rika nitong mga nakaraang araw. Hindi na siya nagbibihis ng magagara para lumabas at makipagkape sa mga kaibigan niya. May mga pagkakataong naglalakad ako sa labas ng kwarto ni Rika at naririnig ko siyang nakikipagtalo ng matindi sa telepono. Puno ng takot at pag-iyak ang kanyang boses, paulit-ulit na nagmamakaawa sa isang tao na bigyan pa siya ng ilang araw. Wala sana akong planong makialam sa personal na buhay niya. Ngunit ang mga sumunod na nangyari sa bahay na ito ang nag-udyok sa akin na mag-obserba. Biyernes ng gabi, habang naghuhugas ako ng pinggan, narinig ko ang malakas na pagbagsak at pagkabasag ng mga gamit sa sala, kasama ang nakakabinging sigawan. Mabilis kong pinunasan ang mga kamay ko at umakyat para tingnan kung anong nangyari. Bumungad sa akin ang isang napakagulong eksena. Si Nanay Flor ay nakatayo at dinuduro si Rika sa mukha. Mapula ang kanyang pisngi dahil sa matinding galit, habang ang paboritong anak ay nakaluhod sa malamig na marmol na sahig
Basang-basa ng luha ang makapal nitong makeup. Si Dennis ay nakaupo sa sopa, sinasabunutan ang sarili, mukhang takot na takot at hindi alam ang gagawin. Walang tigil sa pag-iyak si Rika, mahigpit na nakakapit sa mga binti ni Nanay Flor at nagmamakaawang iligtas ang kanyang buhay. Lumabas din ang katotohanan na sa buong panahon na iyon, hindi naghanap ng maayos na trabaho si Rika. Sa halip, naniwala siya sa matatamis na salita ng kanyang boyfriend na sangkot sa sindikato. Palihim niyang kinuha ang kanyang mga IDs para umutang ng malaki sa mga loan shark upang invest sa isang pekeng cryptocurrency trading platform sa internet. Noong una, binigyan siya ng mga scammer ng kaunting tubo para pukawin ang kanyang kasakiman. Nabulag si Rika sa madaling pera, kaya patuloy siyang nangutang sa lahat ng kanyang mga kaibigan at itinago sa pamilya na pumirma siya ng mga promissory notes sa sindikato na may araw-araw na lumalaking interes. Ngayon, tuluyan nang bumagsak ang crypto platform at inutusan siya ng kanyang boyfriend na umuwi at lumuhod sa ina para manghingi ng pera. Pinangakuan siya ng lalaki na kapag nagpasok pa sila ng mas malaking pera sa isang bagong proyekto, mababawi nila ng doble o triple ang puhunan. Ang orihinal na utang kasama ang patong-patong na interes ay lumobo at umabot na sa halos 20 milyon pesos. Nagbanta na ang mga loan sharks na ikakalat nila ang mga hubad na litrato ni Rika sa social media at puputulin ang kanyang mga kamay kung hindi siya magbabayad ng buo ngayong linggo. Nang marinig ni Nanay Flor na umaabot sa 20 milyon ang utang, namutla siya at halos himatayin. Nang makabawi ng lakas, sinampal niya si Rika ng 2 beses ng napakalakas na nag-iwan ng marka sa pisngi nito at pagkatapos ay nagsimulang magsisigaw at magmura. Pinagalitan niya si Rika at tinawag na walang silbi, isang palamunin, at sinabing pinag-aral naman ng maayos pero nag-uwi ng pagkalaki-laking utang na sisira sa pamilya. Paulit-ulit na inihampas ni Rika ang kanyang ulo sa sahig habang umiiyak, nangangako ng kung ano-ano. Nagmakaawa siya sa kanyang ina na kunin na lamang ang 20 milyon pesos mula sa binayaran ng gobyerno para bayaran ang utang at iligtas siya sa kamatayan. Pagkatapos daw nito, magtatrabaho siya bilang isang pabrika worker, magpapakakuba at maglilingkod sa kanyang ina habang buhay. Narinig ni Dennis ang pagmamakaawa ng kapatid at nakisawsaw sa pinakaduwag na paraan na alam niya. Pinayuhan niya ang kanyang ina na kunin na lang ang pera at bayaran ang utang para matapos na ang problema. Ang buhay daw ng tao ang pinakamahalaga at mas mabuti nang maiwasang may pumuntang mga armadong sindikato sa bahay para manggulo at makasira sa reputasyon ng kanilang edukadong pamilya. Ngunit buong tigas na tinanggihan ni Nanay Flor ang pakiusap nang walang kahit anong awa. Malakas niyang binawi ang kanyang binti mula sa pagkakayakap ni Rika at umatras. Diretsahan niyang idineklara na ang perang iyon ay ang kanyang dugo at buhay, na inilaan para sa magandang kinabukasan ng kanyang nag-iisang apo at walang sino man ang maaaring gumalaw kahit isang sentimo. Dinuro niya si Rika at sinabing mas gugustuhin pa niyang kunin ng mga sindikato si Rika at tadtarin ng pino kaysa ilabas ang kanyang retirement fund para bayaran ang utang ng isang tanga. Ang walang awang pagtanggi ni Nanay Flor ay sumira sa lahat ng pag-asa ni Rika. Ibinagsak niya ang kanyang mga braso at napaupo sa malamig na sahig. Ang kanyang mga mata mula sa pagiging nakakaawa ay napalitan ng matinding desperasyon at sa huli ay napuno ng matinding puot para sa kanyang sariling ina. Nakatayo ako sa likod ng salaming pinto ng kusina. Pinagmamasdan ang buong komedya na naglantad sa totoong kulay ng kanilang pamilya. Ang kasakiman at katangahan ni Rika ang nagtulak sa kanya sa bangin. Ngunit ang pagkamakasarili at kalupitan ni Nanay Flor ang nagsilbing matalim na kutsilyo na tuluyang pumutol sa huling hibla ng pagmamahal ng isang mag-ina. Nung gabi na iyon, sobrang bigat ng tensyon sa buong bahay, walang sino man ang nakatulog. Nakahiga ako ng patagilid sa kama, at malinaw kong naririnig ang kabado at palihim na mga hakbang ni Rika sa pasilyo ng ikalawang palapag. Pabalik-balik siya sa labas ng nakasirang pinto ng kwarto ni Nanay Flor. Paminsan-minsan ay humihinto siya ng matagal. Inilalapit ang kanyang tenga sa pinto para pakinggan kung may gumagalaw sa loob. Ang aking kutob bilang isang mapanuring tao ay nagsasabi sa akin na ang isang taong naipit sa pagitan ng buhay at kamatayan na tulad ni Rika ay hinding-hindi uupo na lamang para hintayin ang kanyang katapusan. Sa kanyang isip ngayon,
Tiyak na nagbabalak siya ng isang matindi at baliw na plano upang iligtas ang sarili. Tahimik kong binuksan ang screen ng aking cellphone at maingat na sinuri ang koneksyon ng spy camera na nakatago sa bookshelf sa aking kwarto. Lahat ng settings ay gumagana ng perpekto at malinaw ang anggulo ng video. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong maging maingat at laging handa. Dahil sa pamilyang ito na nagkakagulo dahil sa 20 milyon, napakadaling maging pain at isakripisyo para sa mga masasamang planong malapit ng mangyari. Ilang mabibigat na araw ang lumipas sa gitna ng matinding tensyon na parang isang kwerdas na malapit ng maputol, hindi na muling lumuhod at nagmakaawa si Rika kay Nanay Flor. Biglang nagbago ang kanyang ugali, naging tahimik, madalang magsalita, at buong araw na nagkukulong sa kanyang kwarto. Ngunit sa tuwing lumalabas siya, ang kanyang mga mata ay laging patingin-tingin at palihim na inoobserbahan ang bawat maliit na galaw ni Nanay Flor. Panatag ang loob ni Nanay Flor na ang passbook sa vault at ang mobile banking app sa cellphone ay nakaprotekta ng maraming password kaya napakakampante niya. Hindi niya alam na ang kanyang nakagawi ang pagmamayabang at ang pagiging makalimutin ng isang matanda sa pang-araw-araw na buhay ay nagbukas ng isang malaking butas na sinamantala ng kanyang pinakamamahal na anak. Martes ng gabi, pagkatapos ng hapunan, walang nagsasalita sa isa't isa. Panay ang reklamo ni Nanay Flor sa sakit ng ulo at pagkahilo kaya uminom siya ng sleeping pill at maagang naglock ng kwarto. Si Dennis naman ay nagpaalam na iinom kasama ang mga kaopisina at sigurado raw na madaling araw na siya makakauwi. Matapos kong maghugas ng pinggan sa kusina, umakyat na rin ako sa aking kwarto para magpahinga at suriin ang listahan ng mga benta sa grocery. Bandang 2:00 ng madaling araw, nang pinakatahimik ang paligid at pasimula na akong makatulog, narinig ko ang isang mahinang pag-click ng pinto. Ang tunog ay nagmula sa kwarto ni Nanay Flor. Alam ni Rika ang password ng kwarto ng kanyang ina dahil dati noong hindi pa nare-renovate ang bahay ay madalas silang magkatabi matulog. Dahan-dahan siyang nagtanggal ng tsinelas. Naglakad siya ng nakayapak papasok sa kwarto. Pigil hiningang kinuha ang mamahaling cellphone na laging nakapatong sa maliit na lamesa sa tabi ng kama ni Nanay Flor. Dala ang telepono. Lumabas si Rika sa pasilyo at gumalaw ng napakabilis at eksakto. Matagal na niyang inoobserbahan ang kanyang ina, kaya nalaman niya ang password sa pag-unlock ng screen at ang password sa pag-login sa banking app. Mula sa mga pagkakataong inuutusan siya ng kanyang ina na mag-load o mag-transfer ng pera para bumili ng damit online nitong mga nakaraang araw, kabisado na niya ito. Ang password ay walang iba kundi ang petsa ng kapanganakan ni Dennis, ang gintong anak at nag-iisang lalaking tagapagmana na laging ipinagmamalaki ng ina. Bumukas ang banking app at ang 20 milyong piso ay lumiwanag sa gitna ng kadiliman na lalong pumukaw sa matinding kasakiman ni Rika. Sa pagkakaroon ng kontrol sa 20 milyon, agad na tinipe ni Rika ang account number ng pupuntahan at inilipat ang buong halaga sa bank account ng kanyang kasintahang miyembro ng sindikato na naghihintay. Humingi ang sistem ng bangko ng OTP security code na ipinadala sa mensahe para kumpirmahin ang malaking transaksyon. Pigil ang hininga ni Rika sa paghihintay ng bawat segundo. Ang kanyang noo ay basang-basa ng pawis. Nanginginig ang dalawang kamay niya habang pinindot ang notification ng mensahe na lumitaw sa screen. Sa pamamagitan lamang ng ilang simpleng pag-confirm, ang buong 20 milyon na pawis at luha ay naglaho ng parang bula mula sa account ni Nanay Flor at direktang pumasok sa account ng kasintahan. Nang matapos ang transaksyon, buong kalmadong binura ni Rika ang lahat ng ebidensya ng transaksyon. Mula sa SMS na naglalaman ng OTP hanggang sa kasaysayan ng paglipat ng pera sa loob ng banking app, dahan-dahan siyang bumalik sa kwarto ng kanyang ina. Maingat na ibinalik ang telepono sa eksaktong posisyon nito na parang walang gumalaw. Ngunit hindi tumigil ang masamang balak ni Rika sa pagnanakaw ng pera. Masyado siyang tuso at alam niyang kapag nalaman bukas ng kanyang ina na nawala ang buong pera, siguradong iimbestigahan ito ng pulisya at siya ang magiging unang suspek na hindi makakapagkaila. Para makatakas ng malinis at iligaw ang atensyon ng mga pulis, kailangan ni Rika ng isang perpektong patibong. Kailangan niya ng isang taong aako sa kasalanan. At syempre, ang taong pinakakinamumuhian niya sa bahay na ito ay walang iba kundi ako.
ang hipag na palaging tumatanggi sa pagbibigay sa kanya ng pera. Palihim na bumalik si Rika sa kanyang kwarto. Kumuha siya ng isang expired na ATM card mula sa drawer ng kanyang cabinet na 2 taon na niyang hindi ginagamit. Gumamit siya ng isang mini-colored printer para gumawa ng isang peking resibo ng paglipat ng pera na mukhang totoo. Ang nilalaman ng peking resibo ay nagpapakita ng matagumpay na paglipat ng 20 milyong piso mula sa account ni Nanay Flor patungo sa isang hindi kilalang account kasama ang numero ng luma niyang ATM card. Nang maihanda na ang ebidensya, dahan-dahang lumakad si Rika patungo sa kwarto namin ng asawa ko. Sa mga oras na ito, mahimbing akong natutulog dahil sa pagod matapos ang buong araw na pagtatrabaho at wala akong kamalay-malay na may nakapasok ng magnanakaw. Ang pinto ng kwarto namin ay hindi ko kailanman inilalak dahil ugali ni Dennis na umuwi ng hating gabi galing sa inuman at kailangan niyang buksan ang pinto para makapasok. Dahan-dahang lumapit si Rika sa aking kahoy na vanity table. Maingat niyang inipit ang lumang ATM card at ang peking resibo sa pinakasulok ng drawer. Ibinaon sa ilalim ng mga makeup at lalagyan ng aking mga alahas. Mayabang siyang ngumiti nang nakakapanindig balahibo sa gitna ng dilim. Naniniwalang ang kanyang perpektong plano na magbintang ay walang palya. Kinakalkula ni Rika na ako lamang sa bahay ang may sapat na kaalaman at karanasan sa mga bank transactions dahil sa aking negosyo, at palagi rin akong may hayagang alitan sa kanyang ina. Kaya kung ibibintang niya sa akin ang pagnanakaw, lahat sila ay maniniwala at hindi na maghihinala. Hindi niya alam na simula nang ipasok ng kanyang maruruming kamay at mga paa ang aking kwarto, ang lahat ng kanyang palihim na galaw. Ang pagtatago ng peking ebidensya ay napakalinaw na na-record ng spy camera na nakatago sa bookshelf nang walang nakaligtaang detalye. Ang infrared light ng maliit na kamera ay tahimik na kumikislap sa gabi, malamig na inimbak ang pinakamatibay na ebidensya bilang paghahanda sa isang malaking paghihiganti kinabukasan. Ang totoong lindol na wawasak sa pamilya ay sumabog ng madaling araw kinabukasan. Ayon sa kanyang nakagawian, gumising si Nanay Flor ng napakaaga. Ang unang ginawa niya pagkagising ay kunin ang kanyang cellphone at mag-log in sa banking app para tingnan ang kanyang 20 milyon upang masiyahan. Isang napakalakas at nakakabinging tili ang sumira sa tahimik na madaling araw. Ang tunog mula sa kwarto sa ikalawang palapag ay gumimbal sa buong bahay. Nang mga oras na iyon, nagluluto ako ng almusal sa kusina at sa gulat ko ay nabitawan ko ang sandok sa sahig. Si Dennis na natutulog sa sofa sa sala ay nagising at dali-daling umakyat sa itaas para tingnan kung ano ang nangyari sa kanyang ina. Pinatay ko agad ang kalan at nagmamadaling sumunod sa kanya. Pagkapasok ko sa kwarto, nakita ko ang isang nakakagimbal na eksena. Si Nanay Flor, na namumutla na parang papel, ay nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang cellphone habang nanginginig ng husto ang mga kamay at walang lumalabas na boses mula sa bibig niya. Paulit-ulit niyang itinuturo ang screen ng telepono gamit ang kanyang daliri habang ang luha at sipon ay umaagos sa kanyang mukha. Lumapit si Dennis at malakas na inagaw ang cellphone mula sa kamay ng ina. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang nakasulat sa screen na ang balanse ng account ay eksaktong 100 piso na lamang. Hindi kinaya ni Nanay Flor ang matinding pagkabigla dahil sa nawalang pera. Napasalampak siya sa sahig habang paulit-ulit na sinusuntok ang kanyang dibdib. Sumisigaw siya at umiiyak. Naglupasay siya sa sahig habang sumisigaw na sinisisi ang langit at lupa at tinatanong kung sinong magnanakaw ang kumuha ng perang pinaghirapan niya, ang perang gagamitin niya sana sa kanyang pagtanda. Nagmamadaling tinawagan ni Dennis ang customer service ng bangko para humiling ng investigasyon. Makalipas ang ilang minuto, ipinaalam ng empleyado ng bangko nang malinaw na ang buong 20 milyon ay matagumpay na nailipat kaninang 2:00 ng madaling araw sa pamamagitan ng online banking. Ang transaksyon ay ganap na wasto, may kumpletong history ng pag-login at nakumpirma pa gamit ang OTP na ipinadala sa cellphone ng may-ari. Nang mga sandaling iyon, patakbong pumasok si Rika mula sa kabilang kwarto na nagpapanggap na sobrang gulat at natatakot. Niyakap niya si Nanay Flor at umiiyak na nagtanong kung ano ang nangyari at kung bakit umiiyak ang ina. Nang marinig niya mula kay Dennis ang kumpirmasyon na nawala ang buong pera, ginampanan ni Rika ang kanyang papel bilang isang mapagmahal na anak ng perpekto. Bigla siyang tumayo, nagpalakad-lakad sa kwarto
at malakas na sinusuri ang sitwasyon gamit ang isang matapang na boses. Iginiit ni Rika na tuwing gabi ay mahigpit na nakakandado ang pinto. Hindi tumunog ang alarma, kaya imposibleng may nakapasok na magnanakaw mula sa labas. Ipinagdiinan niya na tanging isang taong nakatira lamang sa bahay ang nakakaalam kung saan itinatago ang cellphone, alam ang password, at may pagkakataong nakawin ito habang tulog na tulog si Nanay Flor. Pagkasabi nito, sinimulang idirekta ni Rika ang kanyang nanlilisik at kahina-hinalang tingin sa akin na nakatayo sa pintuan. Dinuro niya ako at diretsahang inakusahan. Inisa-isa ni Rika na si Kuya Dennis ay umuwi ng lasing at hating gabi na. Si Rika naman daw ay lubog sa utang, takot na takot sa mga loan shark kaya nakatalukbong lang siya sa kwarto at hindi lumalabas. Mariing sinabi ni Rika na si Lorna lang, na laging nagpupuyat at gumigising ng maaga para magtrabaho. At bilang isang negosyante, ay napakagaling sa teknolohiya at pamamaraan sa bangko kaysa kahit kanino sa bahay. Higit pa rito, sinadya ni Rika na ipaalala ng malakas ang aking palaging reklamo at pakikipagtalo sa biyenan ko dahil hindi ako binigyan ng parte sa 20 milyon. Kaya ako raw ang may pinakamalaking motibo at matagal na itong plinano para gawin ang malaking pagnanakaw na ito. Ang gawa-gawang kwento ni Rika ay tila isang galon ng gasolina na ibinuhos sa naglalagablab na apoy. Si Nanay Flor na umiiyak sa sahig ay biglang tumayo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang matalim na nakatingin sa akin. Hindi na niya inisip kung ano ang tama o mali. Mabilis siyang sumugod sa akin at sinimulan akong murahin gamit ang pinakamasasakit at nakakalasong salita. Tinawag niya akong ahas na inalagaan sa sarili nilang bakuran, na ngayon ay tutuklaw sa kanila dahil nakita kong may pera ang pamilya, kaya plinano kong nakawin ito. Nanigas ako sa kinatatayuan ko at pilit na pinanatili ang aking kahinahunan habang ipinapaliwanag ng maayos na wala akong alam sa 20 milyon na iyon. Kagabi ay natulog ako ng maaga at hindi lumabas ng kwarto kahit isang hakbang. Ngunit ang lahat ng aking malinaw na paliwanag sa mga oras na ito ay naging walang kwenta dahil sa kanilang galit. Nang makita ni Rika na kumbinsido na si Nanay Flor sa kanyang paninira, mabilis siyang nagdagdag ng isa pang nakamamatay na atake. Mariin siyang nag-utos na dapat daw halughugin ng pamilya ang lahat ng kwarto at kagamitan ng lahat ng tao sa bahay, simula sa kwarto namin ng asawa ko, upang mapatunayan kung sino ang inosente. Agad na sumang-ayon si Dennis nang hindi man lang nag-iisip. Inis niyang hinawi ang kamay ko. At kasama si Rika. Galit silang pumasok sa aming kwarto. Nagkunwari si Rika na buksan ang ilang pinto ng cabinet. Hinanap ng kaunti para may masabi. At pagkatapos ay dumiretso sa kanyang totoong target na walang iba kundi ang aking vanity table. Malakas niyang hinila ang drawer. Nagpanggap na nagkalkal sa mga mamahaling makeup ko at biglang nagbigay ng isang malakas at matagumpay na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Itinaas ni Rika ang lumang ATM card at ang pekeng resibo at malakas na idineklarang natagpuan na niya ang ebidensyang magpapatunay na ang hipag niya ang magnanakaw. Pagkarinig ng sigaw, nagmamadaling pumasok sina Nanay Flor at Dennis. Inagaw ni Nanay Flor ang papel at matalim na tiningnan ang mga nakasulat na nagpapatunay na inilipat ang 20 milyon kagabi. Ang tingin nila sa akin ngayon ay puno ng puot at galit, hindi na naiiba sa pagtingin sa isang malupit na kaaway na gumawa ng matinding krimen. Ang dula-dula ang paninira ni Rika ay naging matagumpay, higit pa sa inaasahan niya. Harap-harapan niyang ginamit ang kanyang maruruming kamay para itali ako sa sumpa ng kasakiman na siya mismo ang may gawa. Itinaas ni Rika ang lumang ATM card at ang pekeng resibong nagpapakita ng paglipat ng pera na kakahanap lang niya mula sa pinakasulok ng aking drawer. Sinadya niyang sumigaw para marinig ng lahat. Malakas niyang inihayag na nakahanap na siya ng matibay na ebidensya na nagpapatunay na ang hipag niya ang nagnakaw ng 20 milyong piso. Sina Nanay Flor at Dennis, na nakarinig ng sigaw, ay nagmamadaling pumasok mula sa labas. Kinuha ni Nanay Flor ang resibo mula sa kamay ni Rika, pilit na idinilat ang kanyang mga matatandang mata upang basahin ang mga nakasulat na 20 milyong piso na inilipat sa gabi. Ang mukha ni Nanay Flor mula sa pagiging maputla ay biglang naging sobrang pula dahil sa matinding galit. Hindi na siya nag-isip, hindi niya pinakinggan ang anumang paliwanag mula sa akin at agad siyang humataw.
at binigyan ako ng napakalakas na sampal sa mukha. Ang lakas ng sampal ay nagpaatras sa akin at napasandal ako ng masakit sa pinto ng cabinet. Ang pakiramdam ng pagkapaso ay kumalat sa aking kaliwang pisngi. Umugong ang aking pandinig. Ngunit ang pisikal na sakit na iyon ay hindi maikukumpara sa galit at pait na nadarama ng puso ko sa mga oras na ito. Sinimulan akong sigawan at murahin ni Nanay Flor gamit ang pinakamabibigat na salita. Dinuro niya ang mukha ko at sinabing isa raw akong manugang na walang utang na loob, isang ahas na inalagaan sa bahay ng maraming taon para lamang tuklawin sila balang araw. Inakusahan niya ako na dahil nakakahawak ako ng barya-barya, ay naging sakim ako. At nang malaman kong may malaking perang kapalit ang lupa ng pamilya, ay agad akong gumawa ng plano na nakawin ito para ibigay sa aking sariling pamilya o itago para sa sarili ko. Pilit kong pinanatili ang aking kalmado, tumayo ng tuwid, at malakas na itinanggi ang mga paratang na iyon. Madiin kong sinabi na wala akong anumang alam tungkol sa resibo at sa lumang ATM card na iyon. Ipinagdiinan ko na natulog ako ng maaga kagabi, hindi lumabas ng kwarto, at lalong wala akong dahilan para hawakan ang telepono ng biyenan ko. Hinihiling ko na suriin nilang mabuti ang buong sitwasyon, at hindi lamang bumase sa isang piraso ng papel na nakuha sa kwarto ko para paratangang nagnakaw ako. Ngunit ang lahat ng inosenteng paliwanag ko ngayon ay parang tubig na ibinuhos lamang sa bato. Si Rika na nakatayo sa tabi ay patuloy sa pagbuhos ng langis sa apoy. Tinapik niya ang kanyang dibdib at sumumpa na siya mismo ang nakahanap ng ebidensya mula sa aking drawer habang nakatingin ang lahat. Sinabi ni Rika na huwag na akong gumawa ng palusot at magsinungaling. Ang ebidensya ay nandyan na. Kailan pa ako aamin? Binalingan niya si Nanay Flor at inudyukan itong maging matigas at huwag hayaang makatakas ang magnanakaw sa batas. Kailangan daw nilang tumawag ng pulis para ipaaresto ako upang makamit ng pamilya ang hustisya. Nang marinig ang sinabi ng kanyang anak, lalong naging mabagsik si Nanay Flor. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa at tumawag ng direkta sa hepe ng presinto na isang matagal nang kilala ng kanilang pamilya. Habang hinihintay ang tawag, patuloy akong ininsulto ni Nanay Flor. Nilait niya ang pamilya ko, sinabing napakamalas nila dahil nagpalaki sila ng anak na magnanakaw na sumira sa pangalan at nagdala ng kahihiyan sa kanilang kagalang-galang na pamilya ng mga empleyado ng gobyerno. Sinigaw niya na ngayon din ay ibubunyag niya ang tunay kong pagkatao sa lahat para mabulok ako sa kulungan dahil sa perang kinuha ko na sana ay para sa kanyang pagtanda. Lumingon ako kay Dennis, ang lalaking asawa ko, at kasiping ko sa loob ng maraming taon sa pag-asang magsasalita siya ng patas. Ngunit si Dennis ay nakatayo lamang sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na nakatingin sa resibong hawak ng kanyang ina at sa akin na puno ng paghihinala. Wala siyang balak na ipagtanggol ako at hindi niya kayang awatin ang kalupitan ni Nanay Flor at Rika. Ang duwag na pananahimik ni Dennis ay parang isang patalim na direktang saksak sa puso ko na tuluyang sumira sa natitirang tiwala ko para sa bulok na kasal na ito. Napagtanto ko na ako ay nag-iisang lumalaban sa mga asong lobo na nagkukunwaring pamilya. Makalipas ang 15 minuto, ang sirena ng sasakyan ng pulisya ay umalingaw-ngaw sa aming kalsada at sumira sa katahimikan ng umaga. 2 opisyal ng pulis na nakauniporme ang pumasok sa bahay. Nang makita ni Nanay Flor ang mga pulis, agad siyang nag-inarte at humagulgol. Umiiyak siyang nagsumbong na ako raw ang nagnakaw ng 20 milyong piso na kabayaran sa lupa ng kanilang pamilya at ibinigay ang peking resibo sa pulisya bilang ebidensya. Tinanggap ng opisyal ang papel, kumunot ang noo habang maingat itong sinusuri at pagkatapos ay humarap sa akin para hingin ang aking panig. Tumayo ako ng tuwid, ang aking boses ay napakakalmado at malinaw at itinatanggi ang lahat ng mga paratang ng aking biyenan at hipag. Sinabi ko ng detalyado ang mga ginawa ko kagabi at iginiit na hindi ko alam ang password ng cellphone o banking app ni Nanay Flor. Humiling din ako sa pulisya na mag-imbestiga. Alamin kung saan nanggaling ang resibo. Suriin ang mga CCTV camera sa paligid. At humingi ng bank statement mula sa bangko upang mahanap ang tunay na may sala. Nakatayo sa likuran ni Nanay Flor si Rika. At nang marinig niya akong humihiling na imbestigahan ang daloy ng pera, bahagyang namutla ang kanyang mukha.
Ngunit agad din niyang binawi ang kanyang kapalpakang ekspresyon at patuloy na gumawa ng kwento. Sinabi niya, "Huwag kayong maniwala sa kanya, sir. Ibilanggo niyo na lang po siya ng ilang araw at sigurado akong aamin din iyan kung saan niya tinago ang pera." Ang matinding sagutan ay nangyari sa mismong sala at lahat ng mata ngayon ay nakatuon kay Dennis, ang haligi ng pamilya. Siya ang pinakamahalagang saksi sa kasong ito. Humarap ang investigador kay Dennis at seryosong humingi ng impormasyon bilang asawa ng suspek at miyembro ng pamilya. Tumingin ako kay Dennis at naghintay. Kahit na matagal nang nanlamig ang puso ko. Sa pagkakataong ito, na nasa pagitan ako ng pagiging malaya at pagkakakulong, umasa pa rin ako na magkakaroon siya ng kaunting konsensya. Umasa ako na sasabihin niyang hating gabi na siya umuwi at nakita niya akong tulog o kahit papaano ay hilingin man lang sa pulisya na magsagawa ng malalim na investigasyon bago niya ako agad na husgahan. Ngunit ang pag-asa ko ay dinurog sa pinakamasakit at walang awang paraan. Nakatayo si Dennis sa tabi ng sofa, magkahawak ang kanyang mga kamay na para bang kinakabahan. Umubo siya ng ilang beses at nagsalita ng mga bagay na labis na nagpagulat sa akin. Humarap si Dennis sa pulis at sinabing kagabi ay ginabi siya ng uwi galing sa inuman, kasama ang mga kaopisina. Dahil lasing siya, hindi niya alam kung gising ba ako o hindi at kung may ginagawa akong kalokohan. Dinagdagan pa niya ito ng isang nakamamatay na salita na sinasabing, madalas kasi siyang magreklamo kamakailan dahil hindi siya binigyan ng nanay ko ng parte sa 20 milyon, kaya palagi siyang galit at may hinanakit sa aking ina. Iginiit ni Dennis na ang resibo na nakuha sa aking drawer ay isang matibay na ebidensya at hindi na maitatanggi, kaya hindi niya ako maipagtanggol. Ang pahayag ni Dennis ay tila naging isang hatol na nagdidiin sa akin bilang isang magnanakaw. Kitang-kita ang kasiyahan sa mukha ni Nanay Flor at Rika. Lumapit si Rika kay Dennis at nagpakita ng suporta. Umiiyak siyang sinabi, "Si Kuya Dennis ay isang huwarang empleyado ng gobyerno at tapat, kaya hinding-hindi siya magtatakip ng kasalanan kahit na ang taong iyon ay asawa pa niya." Si Nanay Flor naman ay patuloy na tumatango. Pinupuri ang kanyang anak dahil alam nito ang batas at alam kung ano ang tama at mali nang hindi nadadala ng emosyon para sa pamilya. Maingat na isinulat ng pulis ang pahayag ni Dennis sa kanyang notebook. Pagkatapos ay humarap sa akin, ang kanyang mga mata ay naging mas seryoso. Ipinaalam sa akin ng pulis na dahil sa reklamo ng pamilya, ebidensyang nakuha at pahayag mula sa sarili kong asawa, kailangan nila akong imbitahan sa presinto upang patuloy na imbestigahan ang kaso. Hiningi nila ang kooperasyon ko at binalaan akong huwag manlaban. Hindi ako umiyak, ni hindi rin ako nagwala at nagmakaawa. Nakatayo lang ako sa sala, malaki ang aking mga mata na nakatitig kay Dennis. Ang sakit ng sampal mula sa biyenan ko kanina ay tuluyan nang nawala at napalitan ng matinding pagkasuklam na umaagos sa aking dugo. Nakita ko ang maitim at duwag na budhi ng lalaking pinagsilbihan ko at inalagaan sa lahat ng taon ng aking kabataan. Siya ay hindi lamang isang duwag na laging nakakapit sa saya ng kanyang ina, kundi isang demonyo na walang awa at handang ipagpalit ang kanyang asawa para maikulong lamang upang mapanatili ang pekeng reputasyon ng pamilya at iwasan ang responsibilidad na lutasin ang problema. Pilit kong tinaasan ang aking boses, malinaw, at mariin kong binitawan ang bawat salita. Tinanong ko si Dennis, "Sigurado ka ba sa sinabi mo ngayon? Handang-handa ka bang sumumpa sa harap ng kaluluwa ng iyong mga ninuno na sinasabi mo ang totoo?" Iniwas ni Dennis ang matalim kong tingin. Umatras siya at iniiwasan ang sagot. Nagsasabing, wag ko na raw gamitin ang kanyang mga ninuno para manakot. Malakas siyang nagsalita at pinayuhan akong kung nakawin ko man ang pera, ay dapat umamin na ako kung saan ko ito itinago. Dapat na raw akong aminin ang aking kasalanan para mabigyan ako ng kapatawaran ng pulisya. Walang hiya pang nagdagdag si Dennis na, "Wag mong hayaan na, dahil sa kasakiman mo, ay madamay pa ang pangalan ng aming pamilya na maaaring makaapekto sa aking promosyon sa gobyerno." Ang bawat salita ni Dennis ay parang patalim na tadtad na dumurog sa huling natitirang ugnayan naming mag-asawa. Alam ko kung ano ang totoong layunin niya ngayon. Gusto ni Dennis na gamitin ang pulisya para makulong ako at magamit ang pagkakataong ito
para pilitin akong pumirma sa annulment upang tahasan niyang makuha ang aking grocery store at malayang makapunta sa kanyang mga bagong relasyon sa labas. Nakatitig lang siya habang inaaresto ako. Naghihintay lang siya ng sarili niyang pansariling interes. Itinaas ko ang aking ulo, puno ng pagkasuklam habang tinitingnan ko ang tatlong tao na may parehong malamig na dugo na nakatayo sa harapan ko. Sinabi ko sa kanila na ang katotohanan ay laging lalabas at hindi matatakasan ng hustisya. Kung sino man ang gumawa ng masama, darating din ang araw na haharapin niya ang parusa ng batas. Matapang kong sinabi sa mga pulis na handa akong sumama sa kanila sa presinto para tulungan silang mag-imbestiga. Kumbinsido ako na lilitaw ang katotohanan. Maibabalik nito ang aking inosenteng pangalan at ilalabas ang tunay na kriminal. Ang aking kakaibang kalmado at kooperasyon ay nagbigay ng bahagyang pagkabigla kina Nanay Flor at Rica. Tumingin sila sa isa't isa dahil hindi nila inaasahan na hindi ako magpapanik, hindi luluhod o magmamakaawa katulad ng ibang nahuli. Naniniwala sila na ang kanilang plano ay perpekto ng walang mali, ngunit hindi nila inaasahan na mayroon akong isang palihim na baraha na magbabaliktad sa sitwasyon. Kinuha ng pulis ang makintab na posas mula sa kanyang baywang at lumapit sa akin. Ang tunog ng metal na nagbanggaan ay nag-iwan ng matalim na alingawngaw. Naramdaman ko ang higpit ng posas sa aking balat. Nagpapaalala sa akin na ang lahat ng nangyayari ay hindi isang masamang panaginip, kundi ang malupit na katotohanan ng buhay. Dinala ako palabas ng bahay na aking minahal, kung saan ko ibinuhos ang lahat ng aking pawis at dugo upang maitayo at panatilihin ito. Nang lumabas ako ng gate, hindi maitago ni Nanay Flor ang saya sa kanyang matandang mukha. Malakas siyang sumigaw sa mga kapitbahay na nasa labas ng gate at nakikiusyoso. Ipinagmalaki ni Nanay Flor na ang kanyang manugang ay isang magnanakaw at walang kwentang babaeng kumuha ng pera niya na para sa kanyang katandaan. Kaya tama lang daw na nakakulong na siya at babayaran niya ang kanyang kasalanan. Si Rica ay nakatayo sa pinto, nakahalukip-kip, may ngiti sa labi at nasisiyahan sa tagumpay. Nagkunwari siyang nagpapunas ng luha at umiiyak sa harap ng mga kapitbahay na nagsasabing napakamalas ng kanilang pamilya dahil nakuha nila ang isang hipag na puno ng kasakiman at sinira ang pamilya nila. Si Dennis na lamang ang nagpaiwan sa loob ng sala, hindi na lumabas para harapin ang tingin ng mga kapitbahay. Sumakay ako sa sasakyan ng pulis. Mula sa maliit na bintanang may salasala, tiningnan ko ang malaking bahay na 3 palapag sa huling pagkakataon. Ang bahay na iyon ay naitayo mula sa tubo ng bawat ibinenta kong noodles at gatas, ngunit ngayon ay naging libingan ng aking mapait na kasal. Umabot na sa sukdulan ang aking pagkadismaya. Hindi na ako mapapaluha. Bagkus, naging isang nakakapagtakang kalmado at lamig ang bumalot sa buong isip ko. Hindi ko na nararamdaman ang sakit at galit. Ang natatangi na lamang sa aking isipan ngayon ay ang malakas na pagnanais na ipagtanggol ang sarili ko at gawing magdusa ang mga taong may sala sa halagang ibinayad sa akin ng kanilang malupit na aksyon. Umandar ang sasakyan ng pulis at iniwan ang kalsadang aking kinagisnan. Nakaupo ako ng tahimik sa matigas na silyang bakal at nagsimula ng umandar ang aking utak para balangkasin ang lahat. Si Rica ay pinagbabantaan ng mga loan shark. Ang 20 milyon ay nawala sa isang iglap. Siguradong napunta na ito sa kanya para malutas ang kanyang krisis sa buhay. Ang palihim niyang pagpasok sa aking kwarto para ilagay ang pekeng resibo at ang lumang ATM card ay isang maingat na planong idinisenyo upang ako ang masisi. Ngunit masyado siyang nagtiwala sa kanyang kasamaan at nakalimutan ang isang mahalagang bagay. Hindi niya alam na ang lahat ng kanyang maruruming kilos sa loob ng aking kwarto ay naitala ng napakalinaw ng spy camera na nakatago sa aking bookshelf. Pagdating ko sa presinto, dinala ako sa isang hiwalay na silid para sa imbestigasyon. 2 makaranasang imbestigador ang pumasok at sinimulan ang proseso ng pagkuha ng aking testimonya. Inilagay nila ang pekeng resibo at ang lumang ATM card sa ibabaw ng mesa at hiningi na aminin ko ang pagnanakaw ng 20 milyon. Nakaupo ako ng tuwid. Ang mga kamay ko ay nasa aking kandungan na nakaposas at ako ay mukhang napakakalmado. Tinitigan ko ang 2 imbestigador at buong tapang kong sinabing gagamitin ko ang aking right to remain silent at hindi ako sasagot sa kahit anong tanong hanggat wala ang aking abogado. Ibinigay ko ang numero ni attorney. Bong,
ang aking abogado na kinuha ko para asikasuhin ang aking mga negosyo. Humiling ako na bigyan nila ako ng pagkakataon na tawagan si Attorney Bong para maprotektahan ang aking karapatan bilang detainee. Ang aking kalmado, kaalaman sa batas, at matapang na saloobin ay nagulat sa dalawang investigador. Nasanay sila sa mga magnanakaw na umiiyak, tumatanggi at nagpapanggap, at sa huli ay umaamin din. Ang hinihingi ko ngayon ay nagpapatunay na hindi ako isang walang alam na babae. Pumayag silang ihinto ang investigasyon, inilista ang aking hiling, at pinahintulutan akong gumamit ng telepono para matawagan si Attorney Bong. Ang aming usapan ay napakaikli ngunit naglalaman ng lahat ng mahahalagang impormasyon. Ipinaalam ko kay Attorney Bong na inakusahan ako ng asawa at ng biyenan ko ng pagnanakaw ng 20 milyon at kasalukuyan akong nakakulong sa presinto. Hiningi kong iproseso niya ang mga kailangang legal na papeles upang protektahan ako. Habang nag-uusap, binasa ko sa kanya ang isang password. Ang password na ito ang susi sa cloud storage kung saan nandoon ang lahat ng video na nakuha sa aking spy camera. Sinabi ko kay attorney, Bong na i-download ang video noong 2:00 ng madaling araw at ibigay ito agad sa hepe ng pulisya bilang aking patunay na ako ay inosente. Inutusan ko rin siyang makipag-ugnayan sa bangko upang mag-request ng bank statement ng 20 milyon para patunayan na ang perang iyon ay hindi pumasok sa aking account. Matapos ang tawag, sumandal ako sa upuan at nakahinga ng maluwag. Ang patibong ay nakaset up na. Hinihintay na lang na pumasok ang gumawa ng kasalanan. Ang malaking unos ay paparating na sa pamilya ng asawa ko at ako na lang ang maghihintay sa kanilang pagbagsak. Ang silid investigasyon ay napakainit at puno ng tensyon. Ang puting ilaw ay tumatama sa malamig na metal na mesa. Ang dalawang investigador ay nakaupo sa harap ko, parehong seryoso at malalim ang iniisip. Sa ibabaw ng mesa, ang pekeng resibo at ang lumang ATM card ay maingat na nakabalot sa plastik na parang ebidensya. Ang nakatatandang investigador ay nagsalita, pinapaamin na ako sa lahat ng nangyari. Binanggit niya na ang mismong pamilya ko ang nagbigay ng ebidensya. Kasama pa ng salaysay ng asawa ko. Ang pagtanggi sa oras na ito ay magpapabigat lamang daw ng aking parusa. Nakaupo ako ng tuwid, ang mga kamay ay nasa ibabaw ng aking kandungan. Diretsahan kong tinitigan ng investigador at malinaw na sinabi ang aking depensa. Iginiit ko na hinding-hindi ako magnanakaw kahit kailan. Ang resibo ay pineke lamang ng iba na nag-iwan nito sa aking vanity table para ako ang masisi. Nakiusap ako na gamitin sana nila ang kaunting lohika. Ang isang taong may sapat na kaalaman para nakawin ang password at ilipat ang 20 milyon sa gitna ng gabi nang walang iniiwang bakas ay hindi kailanman magiging tanga upang mag-print ng peking resibo at itago pa ito sa kanyang sariling kwarto na hinihintay ang ibang tao na makita. Ito ay malinaw na isang patibong na inihanda ng isang taong mangmang. Hinihiling ko na suriin ang sulat at fingerprint sa ebidensya, lalo na ang pag-request ng bank statement mula sa bangko. Ang batang investigador ay hinampas ang lamesa, mas malakas ang boses na nagsasabing sinusubukan kong iligaw ang investigasyon dahil lahat naman daw ng kriminal na nahuli ay nagsasabing sila ay inosente. Nagbabala pa siya na kung hindi ako aamin at hindi sasabihin kung nasaan ang pera, baka aabot ng maraming taon ang makukuha kong hatol. Kalmado pa rin akong sumagot sa matapang na boses. Sinabi kong naiintindihan ko ang batas at ang tindi ng aking kaso. Kaya't mas lalo kong ipinaglalaban ang aking karapatang manahimik at hindi ako sasagot ng kahit anong katanungan kung wala ang aking abogado. Ang aking katatagan, kaalaman, at pakikipagtulungan na walang takot ay nakapagpabigla sa mga investigador. Tumigil sila, nagtinginan sa isa't isa, at isinulat ang nangyari, sabay papirma sa akin ng dokumento. Pagkatapos ay pinalipat nila ako sa selda upang maghintay sa aking abogado. Pagbalik sa selda, umupo ako sa isang malinis na sulok ng sahig na gawa sa kahoy. Ang katahimikan sa loob ng kulungan ay nagbigay sa akin ng pagkakataong ayusin ang mga nangyari at paghandaan ang mga susunod na hakbang. Pinagbabantaan si Rika ng mga loan shark at hindi ibibigay ng biyenan ko ang pera. Ang isang taong desperado gaya ni Rika ay siguradong gagawa ng paraan. Siya ang may pakana ng pagnanakaw ng telepono. Ginamit ang password
at nilipat ang pera sa account ng kanyang nobyo. Matapos gawin ito, nilagay niya ang patibong sa aking kwarto. Ang plano niyang ibintang ito sa akin ay maaaring maging epektibo sa mga madaling mauto tulad ni Nanay Flor at Dennis. Ngunit masyado siyang naging mangmang nang iprint niya ang mga peking dokumentong iyon. Sa sandaling buksan ng mga pulis ang account ng bangko, lilitaw na hindi ko pagmamayari o ng aking pamilya ang tumanggap ng pera. Lahat ng bintang ni Rika ay guguho. Kasabay niyan, ang spy camera sa aking kwarto ay ang pinakamahalagang alas at ang hatol ng kamatayan para kay Rika na hawak-hawak ko ngayon. Ang lahat ng palihim na galaw ni Rika na inilalagay ang resibo sa aking vanity table ay nakarecord. Hindi ako natatakot o nag-aalala. Ang nananatili lamang sa isip ko ay ang lamig at kalupitan ng aking asawang si Dennis. Ang lalaking pinakasalan at isinakripisyo ko ng napakaraming taon, ngunit tiningnan lang ako habang nilalagyan ng posas at umaalis. Sumali pa siya sa kanyang pamilya para makulong ako at nang mapabilis ang kanyang pagkuha sa aking negosyo. Ang asawang ito ay matagal ng bulok sa kaloob-looban niya. Wala nang halaga ang ipaglaban ito. Ang malungkot na pangyayaring ito ang magiging pagkakataon ko upang mag-iwan ng kasamaan at patayin sila sa mismong patibong na inihanda nila. Ilang oras matapos kong magbigay ng pahayag, bumukas ang pinto ng silid investigasyon. Pumasok si Attorney Bong na taglay ang propesyonal na ayos. Dala-dala niya ang mga dokumentong kailangan para maging aking legal na representante. Nang makita niya akong nakaposas, medyo nagulat siya. Ngunit mabilis niyang nakuha ang kanyang propesyonal na ugali, binati ang dalawang investigador at naupo sa tabi ko. Ang pagdating ng aking abogado ay nakapagbibigay ng lakas at kumpiyansa. Inilatag ni Attorney Bong sa mga investigador ang kanyang dokumento bilang aking abogado at humiling na magkausap kaming dalawa lamang ayon sa sinasabi ng batas. Pumayag ang dalawang investigador at umalis upang bigyan kami ng oras. Bong ang kanyang notebook, binabaan ang boses at tinanong ako ng buong kwento kung bakit ako hinuhusgahan ng aking biyenan sa pagnanakaw ng 20 milyon. Kalmado ko siyang kinuwentuhan mula simula hanggang katapusan. Ikinuwento ko ang tungkol sa perang ibinayad sa lupa, ang malaking utang ni Rika, at ang kanyang gawang kwento ngayong umaga. Habang nagsasalita ako, maingat siyang naglilista. Nang matapos ako, sinabi ni Attorney Bong na ang mga bintang ay naging totoo na sa mata ng mga investigador dahil ang mga ebidensya ay natagpuan mismo sa kwarto ko, kasama pa ang testimonya ni Dennis. Ngumiti lang ako, lumapit kay Attorney Bong at ibinigay ang password sa cloud storage kung saan nakarecord ang nangyari. Sinabi ko na ilang buwan na ang nakakaraan ay nilagyan ko ng maliit na kamera ang aking kwarto at inutusang i-download ang video ng 2:00 ng madaling araw. Napanganga si Attorney Bong sa aking ginawang paghahanda. Pinuri niya ito na nagsasabing ito ang magpapatunay na inosente ako at ibabalik ang hustisya sa akin. Ngunit, ipinag-utos ko rin na huwag itong isumite sa pulisya ngayon. Gusto ko sanang isumite na nila ang kaso upang hayaan na mapanatag ang aking biyenan at si Rika para sila mismo ang mapahiya at lumabas ang tunay nilang pagkatao pagdating ng hearing. Pumayag si Attorney Bong sa aking estratehiya, susunod kong inutos kay Attorney Bong na maghanda ng sulat sa hepe ng pulisya upang ma-freeze ang account at masuri ang bank statement ni Nanay Flor. Iginigiit kong malaman kung saan napunta ang pera upang hindi na sila makapag-isip kung paano palalabas at gagamitin ang perang iyon. Sumang-ayon si Attorney Bong at nangakong isasagawa ang mga prosesong ito. Pinayuhan niya akong magpahinga dahil inihahanda na niya ang lahat sa labas. Mabilis na natapos ang pagpupulong namin at lumabas si Attorney Bong, iniiwan ako upang hintayin ang gulo na malapit nang maganap sa pamilyang iyon. Nakaayos na ang lahat at ang gagamitin na lang ay oras para ipahiya sila sa kanilang mga ginawa. Samantala, habang nakakulong ako at pinaghahandaan ang lahat, ang pamilya ko naman ay nagdiriwang at umaasang magtatagumpay. Inakala ni Nanay Flor na kapag nailagay na niya ang kanyang manugang sa kulungan, tapos na ang problema nila. Naglakad-lakad pa siya sa kalsada at pinagsisigawan kung gaano ako kasama at ninakaw ko raw ang pera niya. Naniniwala siyang mababawi pa ang kanyang 20 milyon. Kung aamin lang ako, hindi niya alam, ang pera ay tuluyan ng naglaho
kasama ng kasintahan ng kanyang anak. Matapos magtagumpay sa pagbintang sa akin, si Rika ay parang nabunutan ng tinik. Agad niyang tinawagan ang nobyo niya para ipaalam na nailipat na ang pera at para mabayaran na rin ang utang sa sindikato. Ang kasintahan ay nangakong isasagawa ito at hiniling na maghintay si Rika ng ilang araw bago sila umalis patungong ibang bansa upang mamuhay sa luho. Si Rika na nabulag ng pag-ibig at kayamanan. Patuloy na bumili ng mga mamahaling gamit at wala siyang pakialam kung inilagay niya ang kanyang hipag sa kulungan. Si Dennis naman ang may pinakamasamang gawi. Sa halip na maghanap ng paraan upang protektahan ang asawang nabilanggo, naghanda siya ng dokumento para sa tuluyang paghihiwalay. Dala niya ang isang annulment paper at pilit na kinuha ang lahat ng bahay, negosyo at ipon ko. Gusto ni Dennis na isagawa ito ng mabilisan. Inisip niya na habang takot at nakakulong ako, mabilis akong pipirma sa mga dokumentong ito upang kunin lahat ng kayamanang napundar ko. Kinabukasan ng aking pagkakaaresto, nagpunta si Dennis sa presinto. Dinala niya ang papeles ng aming annulment na ipapapirma niya sana sa akin. Nagsimula siyang magsalita at iginigiit na naging masama ang imahe ng pamilya nila kaya hindi na kami pwedeng magsama pa. Kung pipirmahan ko raw ito at iiwan ang lahat, ihuhulog na raw niya ang aking kaso at mapapababa pa ang aking sentensya. Tumayo ako at ngumiti ng palihim. Napakabobo ng asawa ko. Wala akong ibang nasabi kundi pumirma ngunit inilagay ko ang papel sa aking bulsa at hindi ibinigay sa kanya. Tiningnan ko si Dennis at sinabing handa na akong humiwalay sa kanya, ngunit ang papel na ito ay sa hukuman ko ipapakita. Ipinaalala ko kay Dennis na paghandaan na lamang ang kasong darating at sinabing makikita niya kung sino ba talaga ang mananalo. Umalis si Dennis na naiinis at iniisip na pilit ko lang na itinatago ang yaman. Hindi niya alam na ang pinirmahan niyang dokumento ay ang mismong dokumentong lalabas na mag-iwan ng kalupitan na ginawa niya. Habang iniisip ng pamilya ko na nananalo sila, kumikilos na si Attorney Bong upang ipasok ang plano namin. Agad na binuksan ni Attorney Bong ang aking account upang ma-download ang video. Nakita ng lahat ang kilos ni Rika 2:00 ng madaling araw mula sa pagbubukas niya ng cabinet hanggang sa paglalagay ng pekeng resibo at ngiting panalo. Bong sa USB bilang backup na hindi maitatanggi. Sabay nito, ipinasok niya sa hepe ng pulisya ang papeles upang ma-freeze ang account at makuha ang bank statement ng transaksyon. Mabilis namang tinanggap at inaaksyonan ito. Ilang araw pagkatapos ay lumabas ang resulta na nagpapatunay na walang anumang pumasok sa account ko o ng pamilya ko mula sa 20 milyong transaksyon ni Rika. Sa account ng isang lalaking nangangalang Kiko, na isa rin pala umanong sangkot sa kasong pandarambong, pumasok ang pera. Pagkaraan ay nakuha ang pera ni Kiko at unti-unti nang lumayo, inilabas ang arrest warrant sa lalaki. Napag-usapan namin na sa ngayon ay hindi na muna kami magsasalita upang ipaubaya sila sa paghuhukom upang mas masaktan sila sa kanilang nagawa. Kaya inilipat na ang kaso para sa isang court hearing. Ilang araw pagkatapos, dumating na ang araw ng paglilitis ng kaso. Dumating si Nanay Flor sa korte na nakasuot ng napakagarang damit. Nakaupo siya. Mukhang may sakit. Si Rika rin ay nakasuot ng itim upang ipakita ang awa sa ina, habang si Dennis ay mukhang seryoso. Walang awa sa asawa at naniniwala na ipapadala ako sa bilangguan. Samantalang nandoon na si attorney. Bong, naghihintay. Pumasok ako na mataas ang tingin at walang takot sa aking mga mata. Alam kong nasa likod ko na ang araw na ito. Muli nilang ibinato ang mga matalim at masasamang salita tungkol sa akin na hindi ko na lang pinansin. Dumating na ang judge. Nagsimula na ang court hearing at binasa ang mga kaso laban sa akin. Inaakusahan na ako raw ang nagnakaw at inilipat ang pera. Si Nanay Flor ay nag-inarte at nagpaawa bilang biktima. Si Rika ay umiiyak. Naniniwala na ang kanyang plano ay buo na. Ipinag-utos na itanong. Kung alam ko ang mga ito, umimik ako at iginiit na ito ay mga pawang kasinungalingan at ang totoong nagnakaw ay nandoon mismo sa lugar na ito. Sumigaw si Nanay Flor at nanumbat habang hinihiling na ibilanggo na ako at itinuturo at dinuduro. Si Attorney Bong ay nagpasok ng ebidensya at kinuha ang atensyon ng lahat.
Ang video at ebidensya sa bangko ay itinanghal sa malaking TV ng korte, mula simula hanggang katapusan. Kitang-kita roon kung ano ang nangyari ng madaling araw. Makikita kung paano pumasok si Rika, ilagay ang resibo, tumawa ng mahina, at lumabas. Tahimik ang buong korte. Nagulat si Dennis, si Nanay Flor, at si Rika ay napatulala. Ang video ay napakalinaw. Si Rika ay napaiyak, lumuhod, at itinatangging hindi siya yon. At pinagawa lang daw iyon ni Lorna. Agad itong tinutulan ni attorney Bong dahil direktang kinuha mula sa kamera ang video na sinundan pa mismo ng pulis. Umamin si Rika, ipinagtapat ang lahat, umiiyak at nagmakaawa na inutusan lamang siya ng boyfriend niya para magkapera at mabayaran ng utang. Dagdag pa ni attorney Bong, inilabas ang record ng bangko na nagpapakitang lumipat ang 20 milyon sa kasintahan ni Rika na tumakbo na bitbit ang pera. Pagkarinig ng pangyayaring ito na nakuha at nawala ang buong pera, mabilis na nawalan ng malay si Nanay Flor at kinailangang isugod sa ospital. Si Dennis at Rika ay naiyak habang sumisigaw. Agad na ipinatigil ang kaso at iginiit na malinis ang aking pangalan. Ipinag-utos agad ang pag-aresto kay Rika. Ipinosas na si Rika habang sumisigaw ng pangalan ng kapatid upang hingin ang tulong, ngunit tulala na lang si Dennis na wala ng yaman. Lumuhod si Dennis sa harapan ko habang hinihingi ang aking kapatawaran, nangakong mag-iiba na ang pamamalakad at hindi niya na ipapagawa sa akin ang mga gawain sa bahay at magtatrabaho siya para lang balikan ko. Itinaas ko ang mukha niya at inilabas ang papel na pinirmahan ko sa kulungan noon tungkol sa paghihiwalay. Itinapon ko ito kay Dennis at idineklara na tapos na kami, isasauli na kita sa nanay mo at wala kang makukuha. Aalisin ko na sa sarili ko ang kasal na iyon. Tulala si Dennis habang naglakad ako palabas sa pintuan ng korte, puno ng kasiyahan at malayo sa anumang kasamaang dulot ng kanilang pamilya, tungo sa bagong panimula ng aking buhay. Nakahinga ako ng maluwag dahil iniwan ko na ang lahat ng pagdurusa ng maling desisyon na pakasal sa kanya.